Kasi ang paliwanag ni, nagpaliwanag si Secretary Beans. Your Honor, sabi niya, I accepted her resignation 2 days ago. O 2 nights ago. Sabi ko, wala ka akong consequence. Kailangan nandito siya because she must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, subpoena. Nasaan ka ako si Secretary Boying. Opo. Subpoena, Secretary Boying. Kaya lang dumating na si Secretary Boying anong bandang tanghali. Medyo late na nakon. Opo. Naipaliwanag na natin ang nangyari. Ayun. So, doon sa mag-asawang Diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa sa pagiging... Merong requirements yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat ang requirements, yung felony kanya, ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin is a grave offense. Opo. Grave ba? O plunder, grave talaga yun eh. Opo. Walang bail. No, very recommended yun. Opo. Okay. Life sentence yun, yung bang testimony niya kanya, yung kanyang prospective testimony can be corroborated in material points. Kasi halimbawa, kasi babasahin yung sworn statement eh. Opo. Okay, sabi niya, binanggit mo itong 17 congressmen. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan. O di magpaproduce. Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, hindi ka pwede. Ganun ang ibig ko sabihin. Yung testimony ba niya, kailangan. Sapagkat walang iba na gusto. Sila mag-isa eh. Di kailangan. So palagay mo na, kasi sinabi niya doon sa testimony niya, meron po akong ledger eh. Nakapagpalito siya ng ledger, di na-satisfy na naman yun. Di okay na naman. They should not be the most guilty. Maybe she is one of the guilty, pero hindi siya ang most guilty. Kasi nga, magtuturo siya na mas may dilis, may butete, may sapsap, may pating, may balyena. So that's it. So, hindi ka ang most guilty. Kasi nga, ang most guilty rito, yung naglagay ng insertion eh. Yun yung gumawa nung pagkatapos yung ikaw, contractor ka lang eh. May mag-a-award sa'yo. Kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Ganito. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost project, paano mo nagawa ito, di ba? Hindi magagawa ng contractor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Sino yung gagawa ng program of work? Sino yung magpaplano? Sino yung magbibidding? Sino yung mag-a-award? Sino yung mag-ano ng quality control? Sinong pipirma ng voucher? Sinong kukolekta? Yung district engineer. Magagawa ng contractor yun? Hindi niya magagawa. So may mas malaki kaysa sa kanya. So isa sa tuntunin, hindi kayong most guilty. So maaari siyang pumasa doon. So pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na to, maaaring pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Nirekomenda ko lang siya. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali na mag-qualify siya para makapagturo siya. Yung pagtuturo niya masusustain, merong mananagot dito na malaking isda. Sana maliwanag na nararamdaman, na napapakinggan ng ating mga kababayan. Tsaka yung may ibang naguguluhan, tsaka iba na ginugulo talaga. Lalo na yung nagsasabi na, ayoko na raw pagbayaran. Hindi po. Ang sinasabi ko lang, doon pa lang sa proseso, mag-a-apply pa lang. Doon sa pag-a-apply, hindi niya kailangang magsoli. Pagdating po ng araw na nakita na ang pangangailangan, sapagkat yung po ay sibil, doon siya magbabayad kung meron na pong kaso at na-determine na po kung magkano babayaran. At korte ang magpapasa nun, Sen. Korte ang magpapasa, hindi po kami. So, malinaw po yun. Pero teka lang, naalala ko, kahapon, yung isa atang Sally Santos, parang nag-submit din po ng kanyang affidavit at baka mag-qualify rin daw po yun na witness. Kung merong, halimbawa, merong hindi magawa, merong pagkukulang doon sa isa na pwedeng isupply niya, maaaring mag-complement silang dalawa, di ba? Kasi kung pareho lang ang gagawin nila, ba't kailangan? Di ba? Mananagot ka, mapoprosecute ka. Kaya sabi ko noon, magunahan kayo kasi kapag merong nauna, nakapareho mo din, ba't pa kita kukuhanin? So yun pala binabanggit nyo, wala, itong statement ito, sapat na.
at may nag-supply pa ng bago, hindi ka na pwede. Meron sapat Kung halimbawa, ibang tao naman ang sinasabi niya, okay lang. Kasi kanya-kanyang testimony, di ba? Opo. May binanggit siyang ibang tao, hindi naman yun ang binanggit ng isa, pupwede rin naman siya. Yan ang ibig ko sabihin. Saan para lang po sa kabatiran ng marami, kasi kahapon na pagtalunan ito, Nelson, yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, bakit daw kailangan pa siyang maging state witness samantalang pwede naman pala siya magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakaloob talaga sa Senado? Ang sabi nun, yung aming Senate President. Yes po. Ayoko naman kasing tutulan yon openly. Kasi nung binabanggit namin yon, nung pinag-uusapan yung kalagayan ng Diskaya. Baka mamaya sabihin na naman, pinagtatanggol ko naman ng Diskaya. Yes. Mabuti tinanong mo, sa akin kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan dyan. Kung tawagin sa ibang pananalita, parliamentary immunity. Parliamentary immunity, opo. Ang protection na yan, para sa amin. Sa mga senador? O kung halimbawa, congressman ka, Sa mga mambabatas? mambabatas. Yes. So, mapa-senado, mapa-congressman, sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Hindi sa mga invited O ninyo? kaya hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka sa pagtutol ko na yon. Ito na naman yung mga baser na naman. Maparatakan na naman kayo. Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, banatan nyo si Marcoleta, pinagtatanggol na naman ang Diskaya. Ayun pala. Opo. Kaya ko lang ngayon pinapaliwanag. Ito for academic discussion. Para maintindihan ng mga kababayan natin. Sa ibang bansa kasi, merong tinatawag na testimonial immunity. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon, wala pa akong alam. Sana kung halimbawa, yung testimonial immunity, in-adapt namin na rule sa Blue Ribbon Committee, pwede yun. Kaya ang palagi kong pinakikipaglaban, kung ano lang alam ko na nandun sa batas, ito yung Republic Act 6981 na kung saan yung aplikasyon under the Witness Protection Program. Alam mo naman ako palaging, gusto ko palagi akong nasa batas. Kasi ang lumilitaw doon parang kahapon, parang pwedeng i-invoke. Pwedeng bigyan. Pwedeng bigyan. Pinagbigyan nga sila. Kaya hindi na ako kumikibo. Wala na akong ano doon. Ayoko nang pakilaman yun. Kaya sabi nung yung Bryce, Si Bryce Hernandez. Sir, sabi niya, din. Sir, may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa para lang maano. Opo. Ba't nung nasa house ka, Hindi ka humingi. hindi ka humingi? Ba't dito humingi? Ngayon ko lang po kasi na meron pala. Hindi na ako kumibo na naman. Opo. Para lang kasi, para lumitaw talaga na naghihingi, merong nagbigay, merong humingi. Di ba? Pero sa totoo lang, sa aking palagay, ang iniisip ni Senate President, testimonial immunity, hindi legislative immunity. Pero wala rin yun sa rules. Wala. Hindi accepted sa Pilipinas yun. Kapag sinabi mo legislative immunity, parliamentary immunity, yung mambabatas ang may protection. Hindi yung witness. Kasi sabi niya, huwag mo nang i-invoke yung right to self-incrimination. May katapat yan kanya. Ang hingin mo na lang, legislative immunity. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Kaya lang,